Eto, mainit na balita. Ngayong 10 days na lang ang natitirang araw sa pag-uumpisa ng pinakamalaking event ng FIBA sa men's basketball this year. Kanya-kanyang preparasyon na ang mga bansang kasama sa tournament. At isa ang gilas sa mga naghahanda para sa pinakamalaking laban ng ating national team. Eto at i-preview natin ang tatlong teams na makakalaban ng gilas sa group stage ng FIBA Asia. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Hindi magiging madali ang daan ng gilas sa group stage ng FIBA Asia Cup dahil 2 teams lang naman sa mga bansang nasa group natin ang hindi lang sabik na makaharap muli ang ating national team dahil maglalaro din sila para makapasok sa quarterfinals. Gaya na lang ng New Zealand na bitbit pa din ang momentum sa pagpasok nila sa group stage kontra sa gilas dahil sino nga ba naman ang hindi masasabik na kalabanin ulit ang minsay pinabagsak sila sa last November qualifiers at nagpasiklab sa mini rivalry ng dalawang bansa. Bagamat natalo tayo sa Tall Blacks sa last February qualifiers ng 17 points, gigil ang mga Pinoy sa restback kontra sa kanila at inaasahan na magkakaroon talaga ng matinding pisikalan pag nagkaharap na ang dalawang bansa. Kung ako tatanungin, malaki ang chance ang matalo natin ang mga Tall Blacks. Yan ay kung puputok ng mahigit 20 plus points etong si JB at matutulungan siya ng mga Pinoy players like Dwight Ramos, AJ Edu, Scottie Thompson, and the rest of the gang. Aasahan din natin ang ipinangako ni CTC na magiging maganda ang role ni Tamayo at KQ sa FIBA Asia. Pagdating naman sa Chinese Taipei, sigurado ako nagigil din ang mga to na makaisa pa sa gilas. Dahil sino nga ba naman ang di gaganahan kung natalo nyo after 12 years ang bansang Pilipinas matapos ang game nila last qualifiers. Recently nga lang ay nagdagdag na ng mga bagong players etong Chinese Taipei kasama ang dalawang Taiwanese-American na Hinton Brothers na nakita nating naglaro sa Jones Cup pero hindi nila kinayang talunin ang SGA kung saan nakuhang muli ng strong group ang ikalawang sunod na kampeonato. Pero hindi natin sinasabi na mahina sila dahil sa bagong lineup nila this FIBA, pwedeng-pwede pa din sila manggulat sa mga teams sa Group D gaya ng ginawa nila last qualifiers. Dapat nga lang bantayan ng gilas ang mga half foreign players nila dahil last qualifiers ay maganda ang ipinakita ng mga to, lalo na si Gadiaga. Pero I think we have a strong chance na matalo tong bagong lineup ng Chinese Taipei. Since isang beses pa lang naman nila tayong tinalo after 12 years of supremacy. Pagdating naman sa banggaan ng Iraq at Gilas, since wala pa naman ata tayong recent record na natalo tayo sa kanila, considered pa rin sila na trap team. Ibig sabihin lang yan, even though they are not headlines sa FIBA, malaki pa din ang chance nila na makasilat sa group stage, lalo na at hindi masyadong kilala ang mga players nila. Pwedeng si DeMario Mayfield ang bumuhat sa team ng Iraq since siya naman ang naturalized player na babandera sa FIBA Asia Cup. Sa tingin ko naman kakayanin natin manalo sa kanila since for the past year sa FIBA Asia ng Iraq ay wala pa naman silang notable achievements o literal na ginulat ang mundo sa larangan ng basketball. Pero syempre, all eyes tayo sa gilas since lahat naman tayong Pinoy gustong makuha ang championship sa FIBA Asia Cup. Pero kung hindi man kayanin, sana kahit yung top 3 finish lang yung ma-achieve natin this year.